Hello guys, meron tayong katanungan na sasagutin. Ayon sa katanungan niya, tawagin natin sa pangalan ni Finis. Sabi niya dito, basahin ko muna yung katanungan niya. Sabi niya, Ma'am, salary reduction pa rin naman po. Mag-cash man or hindi, magbabayad pa rin naman. Sabi mo po walang salary reduction. 3 months po na sahod mo, bayad mo. Ano po ang difference kung ika-cash mo na? Curious lang po kasi ako sa explanation mo. Walang babayaran. Wala naman po talagang babayaran sa batas natin as a DH sa kung saan ka mag-apply, Singapore man or Dubai or kung saan pa yan. Yung mga walang salary reduction. Kasi sa batas natin, kung DH yung pag-apply mo papunta Singapore, wala dapat i-deduct or i-salary reduction yung agency natin sa Pinas, which is wala naman talaga, hindi naman talaga nagdi-deduct yung agency natin sa Pinas kasi ang magbabayad niyan dapat ay yung agency ng counterfeit nila sa ibang bansa or yung employer talaga. Ang ang agency kasi ay negosyo po yan. Hindi lang yan, tawag nun, mag-hire lang sila sa inyo para matulungan kayo or what. Negosyo po yan. It's a business. Ngayon, natural, kailangan nilang kumita. Ngayon, yung agency fee na tinatawag, dapat ang magbabayad ay si employer talaga lahat yan. Kaso ang ginagawa naman ng mga agency para kuha ng applicant talaga kapag galing kayo ng Pinas ay pinapashare doon sa mga applicant yung babayaran, which is yung agency ng Singapore, allow po sila sa batas nila, Singapore, na allow po sila na mag-deduct ng 2 months salary reduction as long as pumayag yung employer at saka yung aplikante. Ngayon dito sa tanong mo, ano ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba kapag ikaw yung magbabayad, kapag babayaran mo yung agency mo ng sarili mong pera, kapag dumating ka na ng Singapore, tapos mag-work ka sa employer mo, hindi kayo nagkasundo ng employer mo, or hindi ka nagustuhan ng employer mo, mayroong tendency na isin baka sa Pinas agad-agad, or kapag sabihin mo na gusto kong bumalik ng agency, palit ako ng employer, hindi ka agad makakabalik kasi bakit? Ang mangyayari dyan, wala namang sinugal na pera si agency sa'yo, di ba? Ngayon, kung sabihin ng employer mo na, ayaw ko sa kanya, gusto ko siya send back sa Pinas or gusto ko siya send back sa agency, magiging favor sa agency yan or magiging favor sa employer. Kasi nga wala nga silang ginastos sa'yo, ikaw nga ang gumastos, di ba? Ngayon, kung hayaan mo lang na sa agency yung magbabayad niyan or alam nyo na, ilalaban ka ng agency mo, hahanapan ka pa ng panibagong employer kung hindi kayo magkasundo ng bago mong employer. Yun yung pagkakaiba doon. Ngayon, kung ikaw yung magbabayad dapat ay employer magbabayad kasi agency fee po yan, dapat si employer talaga magbabayad niyan. Kapag nagka-problema ka sa employer mo, hindi kayo lalaban ng agency mo. Yan lang naman yung aking opinion. Okay, sana na intindihan mo yung explanation ko.